Revelation, Isaiah tells us the mind of God is not our mind. The ways of God is not our ways. Iba ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan po ng tao. Tandaan yan, ang social media, isa sa pamamaraan ng Diyos to easy to saturate the whole nation, no? The whole nation and all over the world, the Word of God, to spread the good news. Napakabilis na po niyan. Kaya sa isang iglap, hindi tayo ang tawag doon, hindi natin namamalayan biglang dumarating na pala ang wakas. Onti na lang. According to the Bible scholar, there is a one-third, or wala nang one-third. Noon pa sinasabi ang one-third na masaturate ng good news o ng Word of God ang buong mundo. And then, sabi doon, darating ang wakas. Are you prepared? Are you prepared? Sa second coming? Pero hindi po yan ang topic natin. Our topic is be a role model. Be a role model bilang mga Kristiyano sa sanlibutan ito. Our topic for today is be salty and light of the world. Maging asin at ilaw ng sanlibutan. Basahin po natin ang Matthew 5:13 to 20 para maipaliwanag natin ng maayos. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogue. You are the salt of the earth. Sabi ng Lord, you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Sabi doon, kung mawawala ng alat, ng lasa, itong asin, magiging panlasa pa ba? O medyo may lasa pa ba kung mawawalan nga ng lasa? Wala na nga lasa ang asin Ang asin ay lasa, alat. Kapag walang asin ang niluto mo, kahit anong sarap tingnan nito, hindi para ka lang may diabetes. Bawal salty. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. Second, a town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Therefore, anyone who set aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches this command will be called great in the kingdom of heaven. Naintindihan niyo po? Sa Tagalog, ano po? Siyempre, balanse tayo. Hello pala sa mga ating mga kaibigan, to all our friends watches now, to our chairman of the board, Brother Romy Selva, and Brother Tom. Okay, Tom Roth in Kansas. May the good Lord bless all of us. And sa Pampanga, sila Brother Bong, sila Atelsa. God bless you po sa inyo. Ang dami nanonood sa atin ngayon. So, okay, punta na tayo dito. Kayo ang asin ng sangkatauhan.
Pakinggan nyo maigi at unawain na po. Ngunit kung ang asin ay mawawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon, tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip ilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng maraming mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihin ang inyong amang nasa langit. Huwag ninyong akalaing paparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang nagpapawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Praise be the name of the Lord. So, sabi doon, kapag pinawalang bisa ninyo ang kautusan, inalis ninyo ang kautusan ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat, no? Sa kaharian ng langit. Ano yun? We are not belong to the kingdom of God if you loses, no, the command of God. So, we are not belong. Kaya nga, itinuturo ito ng Panginoon. Ang sabi niya, be salty and light of the world. You are the salt for all mankind. No? You are the light, like light for the whole world. It is a character of a Christian na maging asin at ilaw ng sanlibutan. Akala nyo, ganun lang ang role nyo? Sasamba kayo dito? Tapos, magpupuri sa Panginoon at mag-hallelujah tayo ng hallelujah lang? Hindi po. May role po tayo. We have a role in this earth. You are the salt. Maging salty kayo, maging pampalasa kayo ng sanlibutan ito bilang Kristiyano. Makita sa inyo ang magandang lasa. Tingnan mo nga yung katabi mo. Look unto your side. Tell us, no? Are you salty? No? Sa Tagalog, maalat ka ba? Tingnan mo nga kung maalat yan. Hallelujah. Maasim. Iba yung asim sa alat, ha? Not a sour, but salty. No? Asim mo, pampaasim ka talaga sa akin. Pag sinabing maasim, parang di ba? Pero pagka maalat, yung pampalasa, katamtaman yung alat, ang lasa mo, ang sarap. Ang sarap tikman kapag ang ulam, katamtaman ng alat. Amen? Huwag din tayong masosobran sa pagka-salty. No? Kapag ka more saltiness sa meal natin, hindi maganda kasi hindi mo makakain. Amen? Kung ikaw bilang Kristiyano, maalat na maalat ka, hindi ka pwedeng makitang no? Ibig sabihin, so over-righteous ka, no? Sobra-sobra ka sa righteousness, yung kumbaga, gusto mo may halo ka na rito, yung gusto mo, wag nang mag-cellphone ng mga tao, wag nang magtrabaho mga tao. Sobrang saltiness ka. Puro ka, kumbaga dapat we have a balanced life in this earth. Hindi po sinabi ng Lord maging over salty. Kundi sabi ng Lord,
be salty of the world. No? Sabi dito, no? You are like salt for all mankind. Take note, for all mankind. Not one, not two, but for all. Amen? Ano ba yung sinasabi ko dito? Ba't English ako ng English? No? Kasi wala pa po tayo doon sa ano natin. Anong tawag doon? Subtitle. So, pinag-aaralan po namin ng lubos yung subtitle para kahit Tagalog ang sinasabi ko, may subtitle na English dito. So, purihin ang Panginoon. Kaya, pag-aralan yung maigi yun kasi baka dumugo na yung ilong ko. Salty of the earth, number 1. Ang sabi dito sa Matthew 5:13, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? The character of salty. Why Jesus called us salty Christian? Be a salty Christian. Jesus emphasizing his followers, their role in the earth, the role of preserving and flavoring of the world around them. Alam niyo po ba, dapat sa kabuuan ng pagiging Kristiyano mo, hindi ka lang dapat nakaupo dyan. Paglabas mo dito, maging flavor of the day ka. Amen? Ano ibig sabihin ng flavor of the day? Not flavor of the month, but flavor of the day and the day and the day and forever day. Amen? Day by day, you are the flavor of the world. Nagiging pampalasa ka ng sanlibutan. Ay, ang bait-bait nito. Bakit kaya bumait to? Why is it na super kind Asa na si Raymart? Yun, nasa dulo. Dati nandito kaya, ayaw mga papatawag, no? Ba't nagbago yung buhay ni Raymart? Why Raymart? Changing life. You know? Ang laki ng pinagbago ng batang to. Nagiging salty ka kapag sinasabi ng mga tao, ang laki ng pinagbago mo, sis. Amen? Dati marites ka eh. Dati chismosa ka eh. Pero bakit? Ano nangyari? Naging salty ka. Salty Christian. Naging preserving o preservative. No? Pampalasa talaga. Naging flavor ka ng maraming mga tao. Hindi yung flavor ka ng maraming mga tao, pinag-ano ka, pinagchichismisan ka, kasi Kristiyano ka, kung ano-ano yung mga ginagawa mo. Take note. God is watching us. Every one of us. God is watching us. How we live. Tinitingnan ng Diyos. Tinitingnan ng Diyos. Kung paano tayo nabubuhay bilang Kristiyano. Kung paano tayo nagiging flavor. Alam niyo ba yung salty Christian? Flavor? Flavoring Christian? Alam niyo ba? Hindi lamang sa kilos at gawa ninyo. Maging sa ating pananalita. How to speak. How to communicate. Paano bibitawan ang salita? May mga Kristiyano, sinasabi nila, hindi ako nagmimiss sa pagsamba. Okay, magbibitaw ng ganun ha. Lalo sa harapan ng servant of God. Kahit kailan hindi ako uma-absent. Susubukin kayo ng Diyos. Susubukin talaga kayo ng Lord. Huwag niyong babanggitin na hindi kayo ma-absent sa pagsamba. Kapag may importante kayong lalakarin tuwing linggo, nawawala rin kayo sa church eh. Kaya huwag niyong sasabihin hindi kayo nagmi-miss sa pagsamba. Amen? Pero ang reality, sa akin, kay pastor, walang problema. There's nothing wrong. There's nothing wrong for pastor. If you not attending the church in Sunday, it's okay. But, sa God, amen? In the eyes of God, you have a role as a Christian. Remember the Sabbath day. Remember, do not forget
the day of Sabbath. Because the day of Sabbath is a holy day. Banal ang araw ng pagsamba sa Diyos. Kaya lagi ko ina-encourage sa inyo, kahit anong kapaguran ninyo, kahit anong sitwasyon sa buhay, bagamat yan ang mga estado ninyo, huwag niyong kakalimutan ang pagsamba sa Diyos. There's so many pagkukulang. Ang dami niyo mamimiss ninyo sa buhay. Isang linggo na hindi kayo sumamba sa Panginoon. Isang linggo yun, puro trantams, wounded pain, ang dami niyong mararanasan sa buhay bago pa kayo gisingin ng Panginoon na huwag mo kong kakalimutan. Parang walang iniwan yan sa nung umiibig kayo. Amen? When you are in love. Nakakalimutan nyo ba yung partner nyo, yung boyfriend nyo, girlfriend nyo, tuwing gabi? Tuwing linggo? Pag sinabi niyang magde-date tayo, hindi nyo makakalimutan yon because you are in love. Amen? But for God, are you in love with Jesus? Are you in love with Jesus? Umaasim yung ano ko eh. Amen. Amen. Ang lalakas natin mag-amen. Amen? Amen. If you in love with Jesus Christ, hindi mo siya makakalimutan. Amen? Kasi itong araw na ito, napaka-espesyal. Itong araw na ito, dito sa sambahan ng Diyos, dito ka lang nakakaranas ng kabanalan kapag araw ng linggo. Sa bahay kaya, huwag kang magsasalita. Tingnan mo lang yung katabi mo. Tingnan mo lang. Titingnan mo lang siya. Sa mata makikita. In a blinking of your eyes, you can see him or you can see them. Okay? Christian must be a role model to all. A salty Christian, you must be a role model to all people. Huwag kang makakasakit ng damdamin ng kapwa mo. Huwag kang magmumura, Kristiyano ka na. Amen? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, nagmumura ka pa ba? Expression ko lang naman yung pastor. Expression. Wow. Yung expression na yan, dapat tinatapakan na yung expression na yan eh. Mandal na tayo sa mga expression ng pagmumura eh. Pag minumura mo yung kapwa mo, niyuyurakan mo yung God. That is blasphemy for the image of God. Blasphemy po yun. Niyuyurakan mo yung imahe ng Diyos. Yung nanay mo nga, minumura mo minsan eh. Hallelujah. Okay? Jesus teaching about the Beatitudes in the Saltiness Christian. Ano yung Beatitude? Ang sabi sa Matthew 5:3-12, blessed are those, babasahin ko na lang yung blessed blessed are those who know they are spiritually poor. Blessed are mourns. Blessed those who are humble. And that is a salty Christian. Meron ba tayo yan? Yeah. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are those who are mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will be inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemaker, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you,
persecuted you and falsely say all kinds of evil against you because of me, rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. For in the same way, tama na? Okay, medyo umano yung mata ko, nagbablurred. So anong sabi dyan? Tagalogin natin. Papaliwanag ko ang salty Christian. Maikli lang yung natin eh. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba. Ano ibig sabihin ng pagpakumbaba? May reward yan eh. Sapagkat sa kanila ang paghahari ng langit. If you are humble, paghaharian ka ng Diyos. Makikita mo yung mga bata, lalapit ng lalapit sa'yo dahil nararamdaman nila ang paghahari ng Diyos sa buhay mo. No? Ano pa ang sabi? Pinagpala ang mga nahahapi sapagkat sila ay aaliwin. So, kapag meron kang kahapisan, no? My dear brethren, ang Diyos, laging inaaliw tayo. So, blessed are merciful, blessed are mourn. Ano yung poor in spirit? Hindi natin nadaanan eh. No? Blessed are poor in spirit, yung walang hinahangad kung hindi ang masunod siya sa kalooban ng Diyos. Walang hinahangad kundi mapil niya ang presence ng God. No? Ano pang sabi? Number 5, pinagpala ang mga maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa, no? Maaamo. Tingnan mo nga yung katabi mo kung maamo. Tingnan mo. Paano ba yung mukha ng maamo? Ano sa English yung maamo? Ano sabi diyan? Meek. Ayun, meek. No? Blessed are meek. The face of the meek. What is meek? Meek is like a Chinese face. Yung maamo, ganun lang eh. No? So, mapalad daw yung maaamo. No? Huwag ka naman ganun. No? So, baka, mamaya tawagin ka na. Raymart. Friend kami ni Raymart, baka banggitin yung pangalan nyo, baka pagalitan nyo na naman ako eh. Number 6, pinagpala ang mga nagugutom at mga nauuhaw sa katwiran ng Diyos, sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. No? Nagugutom sa katwiran ng Diyos, gumagawa ng mga kabutihan, lumalakad sa katwiran ng Diyos. Pinagpala ka, kapatid, kung ikaw ito. Dahil sabi doon, bubusugin ka ng Panginoon. Amen? Ano pa sa pinagpala ang mga mahabagin? That is salty Christian, ha? Pinagpala ang mga mahabagin, blessed are merciful, sapagkat kahabagan sila. Kapag may puso ka mahabagin, kahabagan ka ng Diyos. Dito, yung mga kasama ko dito sa church, sobrang mahabagin sa mga hayop. Ang layo-layo pa ng sasakyan ko, yung pusa. Look the cat. No? Because of that merciful heart, habag na habag sila pag nakakarinig sila ng mga problema. Kawawa naman. Nakakakita sila sa mga cellphone ng mga bata. May bago ngayon, no? The father and the child, no? Tumalon doon sa bridge, no? Tumalon sila sa bridge, pinainom muna ng tubig yung anak nila. Tapos saka siya nag-jump doon sa bridge. Hindi ko alam kung English ang gasabihin sa inyo. Tagal, kaya nag-iislang na ako dito eh. Kasi lock na yung anak na dito.
Pinagpala ang mahabagin sapagkat kahabagan sila. Pinagpala ang may dalisay na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Blessed are the pure heart. You are a salty Christian, kailangan meron kang pure heart. Malinis ang puso mo, dalisay ang puso mo. Kapag umiibig ka, kailangan dalisay. Isa lang. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, ikaw lang. Hindi makatingin, no? Kinilig naman, no? Kinilig. Ba't ganun? No? Naranasan niyo na ba yun, mga nanay? Yung nililigawan kayo? Tapos sinasabi sa inyo ng boyfriend nyo, you are the only one. You know? Talaga? Are you sure that? Naalala niyo pa ba? Nung kayo'y unang magkita? Nung simula pa ng kamusmusan? Kasama ng mga bulaklak at halaman? Huwag ka ngayon. Lumilipas ang panahon. No? Hindi na pwede ibalik ang kahapon. Amen? Baka katatandaan nyo pa, nagliligawan pa kayo. Tumigil ka nga. Wala nga tayong bigas, gaganyan-ganyan ka pa. Anyway, sapagkat makikita nila ang Diyos, kapag malinis ang puso mo, makikita mo ang Diyos. Amen? Literal form and symbolical form, paano mo makikita ang Diyos? Mga tao lumalapit sa'yo. Mga bata lumalapit sa'yo. Amen? Mostly ang mga bata. Kung nasan ang mga bata, nandun ang paghahari ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag niyong sawayin ang mga bata dahil nasa kanila ang paghahari ng Diyos. Ang mga bata hindi sinisigawan dapat yan. Pinapaliwanag sa kanila ang mali nila. Pagka mali na, meron ka ukulang punishment din dyan, pinapalo yan, pero hindi palo na 2x2 ang hawak nyo. Saka nyo papaluin dito sa puwet. Kapag kagaganon-ganon na yung bata, papagamot mo? No? Pagagamot mo yung anak mo? Pagka inambalas mo dito sa gaganon-ganon, ang lakad mo, lumapit lang sa iyo yung anak mo. Mami, 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 mami. No? Mainit ang ulo mo. Tumigil ka nga doon. Ang kulit-kulit mo. Hinawakan mo yung 2x2 dahil sa itang ulo mo, doon sa asawa mo. Hinawakan mo 2x2, pinalo mo dito yung anak mo. Oh. Ano mangyayari? Ang lit-lit ng anak mo, di gaganon-ganon. Mami, 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 mami. Tapos magsisisi ka sa ginawa mo. Laki ng pananagutan mo sa Lord. Mag-ingat kayo mga nanay. Kung mananakit rin lang kayo ng mga anak ninyo, wag na kayong mag-anak. I encourage each and every one of you. Kasi, pwede naman mamalo, basta control mo yung sarili mo. Pero kung hindi mo control yung sarili mo, sasabunutan mo yung anak mo, no? Kakalbuhin mo yung anak mo, wag ka na mag-anak. Amen? Amen po ba? May natututunan kayo? Na gusto mag-anak? Kung mainitin ang ulo mo, wag ka na mag-anak, ha? Delikado. Delikado. Baka mamaya natatalo ka sa bingo, pasubo mo pa yung panantos. Bibingo na sa anak ko. Halika, ito, panantos. Panantos. Kainin mo. Next. Ay, nako. Ewan ko naiintindihan ni Brother Tom yun. Bingo. Alam naman niya yun. Next. Wala na? Pinagpala ang mga mapagpayapa. Blessed are peacemaker. Yung pinagkakasundo yung nakakagalit, hindi yung pinagkakagalit pa. Karamihan, 90%, pag lumapit ka sa kaibigan mo, pagkakagalitin pa kayo, susulsulang ka pa, ay talagang masama yung ugali niyan. Nung lumapit nga ako dyan, gano'n-gano'n. Tapos pagkakabila yung Mare, nag-away kami kasi sinabihan niya ako ng Ay, totoo naman sinabi niya. Nako. Tapos, aalis na yun. No? Pagsasalpukin na kayo. Hahanapin ko sino may dahilan.
Sabihin niya, nagpapayo lang naman ako sa kanila. Sabi ko nga, magkasundo sila eh. Hindi totoo yan. Marami kayong mga kaibigan. Noon, pinag-away kayong magkaibigan. Ako, naranasan ko yan. Tiwalang-tiwala ako sa kaibigan. Kaya walang totoong kaibigan sa mundo. The true friend is none other than Jesus Christ. Amen. Kahit nga sino, kaya ka ibenta eh. Meron nga ako nakitang Kristiyano, hindi ko alam kung Kristiyano. Nagpa-practice kami kahapon dito. No? Nagulat ako, kala ko, kung unbeliever, okay lang eh. Sabi niya doon sa tindahan, ang ingay dito. Ba, wala namang pumapansin sa kanya, nagsasalta siya ng gano'n. Hindi niya alam nandun ako, bumibili sa tindahan. Kunyari, bumili siyang gano'n. Naiingayan ka, pero dati kang tumutugtog sa church. Naiingayan ka doon sa mga kantang panglangit. Are you a Christian? Kapag nakarinig kayo ng mga kantang panlangit, matuwa kayo dahil may mga taong gustong maging malapit sa Diyos. Amen? The days are evil. Evil ka pag ayaw mo ng panlangit na nabibingi ka. Nabibingi ka sa mga tugtugang panlangit. You are evil. Ayaw mo, hindi ka maka-Diyos. Ayaw mo ng Diyos. Kaya mo lang maalala ang Diyos kapag may sakit ka na, kapag bumalentong na yung yung motor mo, kapag ka nandun ka sa ICU. Diba? Ayan, marami sa ICU, sa hospital. Naranasan mo yan. Tumatawag sa Diyos. Tama? Kapag nasa hospital, tawag tayo ng tawag sa Diyos. Pero nung malalakas tayo, niyuyurakan natin ang Diyos. Amen? Winawalang kabuluhan natin ang Diyos kapag malakas tayo. So dapat maging mapayapa tayo. Hallelujah. Next. Sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, kapag hindi ka mapayapa, hindi ka anak ng Diyos. Sino yung hindi mapayapa dito ang buhay? Nasa kamay. Kapag walang pera, nagagalit. Walang kapayapaan. Hindi ka tatawagin anak ng Diyos sa langit. Walang away. Lahat mapayapa. Kaya inalis nga doon si Satanas eh. Dahil nang away si Satanas eh. Di ba? Ibig sabihin, kapag inalis ka ng Diyos sa langit, kabilang ka na sa kampo anong sentence? No? You are belong to the camp of Satan kapag you are not belong to heaven. Kung ayaw mo ng mga makalangit na tugtugin. Okay? Pinagpala ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat sa kanila ang pagkahari ng langit. Pinagpala kayo kung kayo ay inaalimura ng mga tao at pinag-uusig at pinagwiwikaan ng mga lahat ng uri ng masasamang salita na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak at magsaya kayong totoo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Huwag na kayong gumante. Kapag may nang-uusig sa inyo, pakiusap ko sa inyo, you are the salty of the world. Ipopost natin sa next week yung light. Hindi tayo mahabang magturo eh. Dahil alam ko, balanse lang tayo. Kailangan makuha nyo muna yung tinuturo natin. For the meantime, you are the salty of the world. Kung inuusig kayo, pinagwiwikaan kayo ng kanya-kanyang iba't ibang salita, ang sakit Sino nakaranas? Yung pinagwiwikaan ka, hindi naman totoo. Di ba? Sino nakaranas? No? Kung ano sinasabi sa'yo? Di ba? Hindi naman totoo. Di ba? Kasama mo sa trabaho kung ano sinasabi sa'yo, samantala nagtatrabaho ka ng maayos. Kasama mo sa bahay kung ano sinasabi sa'yo, samantalang gumagawa ka naman sa bahay. Amen? Kaibigan mo kung ano sinasabi sa'yo, saan ka? Aating ka na naman? Saan? Diyan? Diyan kang ma-attend? Nako, kulto-kulto yan. Saan ka nakakita si Jesus ang tinataas kulto? Sige nga. Sino tinataas niyo dito? Si Jesus. Kaya nga, isang pangalan lang ang nilagay natin sa drawing. Pangalan ni Jesus. Napakalinaw. Para maisip natin
na pumupunta tayo dito, hindi para kay pastor o kahit saan mang kanino sa inyo, kung hindi si Jesus. Amen! Palakpakan nga natin ang Panginoon. There's so many cult in this world. Hindi si Jesus ang tinataas. Kapag pinag-uusig kayo dahil sa Panginoong Kristo, sabi ng Panginoon, mapalad ka. Ikaw na pinag-uusig. Bakit? Tatanggap ka ng gantimpala mula sa Diyos. Kaya huwag mo na silang pansinin. Ngitian mo na lang. No? Saan pupunta? Sa buwang again? Sa mga buwang again, dyan, no? Yung, Hallelujah, Hallelujah, living up. Forget them. Because they are not belong to the kingdom of God. But you are blessed because you are persecuted. The Lord gives you a reward. Bibigyan ka ng gantimpala ng Diyos. Huwag nyo nang iburyok ang isip nyo sa mga nang-uusig o sa mga walang hilig sa mga salita ng Diyos o sa pagpupuring ganito. Okay lang. Manatili kayo sa Panginoon. Dahil darating ang wakas, magnanangis ang kanilang mga ngipin at ang kanilang mga papatak ang kanilang mga luha. Sabi nga, lumuha ka man ng dugo, wala nang kapatawaran dahil wakas na. Amen? Kaya mapalad kayo. Sabi mo sa kanila mga kapatid, you are blessed. That is the salty of the world. Tandaan niyo po, mga magulong kapatid, the salty of the world preserve the Christian attitude. I-preserve nyo yan. Nakakilala na kayo sa Panginoon, huwag nang magbago. Huwag nang lumiko sa kaliwa. Huwag nang lumiko sa kanan. Huwag kayong magbabago. You are the salty of the world. Maging pampalasa kayo ng bahay nyo. Pampalasa ng mga kaibigan ninyo. Pampalasa doon sa mga trabaho ninyo. Huwag kayong mawawalan ng lasa. Huwag kayong papait. Mahirap pagka pumait ang lasa mo. You are not a salty, but you are bitter. Do not be a bitter person. No? Mas magandang pakinggan yung better, not a bitter. Ay, napaka-bitter na person yan. Di ba lahat nakareklamo ka, lahat nakasimangot ka, lahat sinisimangutan mo, pagharap mo sa salamin, nakasimangot ka pa rin sa itsura mo? Wag. Ngiti-ngiti naman dyan. You are salty of the world. The salty Christian always smile. Don't forget, you are a role model, you are a Christian, you are salty of this world. God bless you.